So I'll try my best dahil maraming nagsasalita rin na mas gusto yata na nagsasalita rin tayo ng Filipino, no? Pero yung aming pong pag-aaral kasi usually sinusulat. So yung itong presentation na ibibigay po natin, I'm not sure if it's already coming out. And we share the presentation. Okay, Moody will. Okay, so anyways, so itong presentation po namin po na ito ay ginagawa kasi namin occasionally, no, na minomonitor po namin yung tinatawag na vulnerability ng mga households, no? So ibig sabihin yung mga pamilya, ano ba ang tsansa yung na sila ay magiging mahirap na sila, posibleng mahirap sila sa hinaharap, o di kaya yung mga households naman na hindi sila mahirap ngayon pero may tsansa sila na bababa sila sa malulugmok sa kahirapan. So yun yung usually naming isa sa aming mga pinag-aaralan occasionally, pero meron din kaming pinag-aaralan most of the time dito sa PIDS. Ito yung tinatawag na middle class, no? Gaano ba kalaki yung middle class? Kasi yung, lalo na ngayon, no, naririnig natin, saan ba tayo? Low income ba tayo? Middle class o upper income? So ngayon, first time naman namin na pinagsama namin ito, no? So anyways, next slide please. Yung punto kasi po namin sa pag-aaral nito, madaling sabihin na ang kahirapan dapat nating tugunan, no? Para ho siyang sakit, no? Na kailangan meron tayong cure, pero baka naman bago magkaroon ng problema, pwede nating i-prevent po 'yan, no? So ang punto natin po dito is ang poverty, usually yun ang yung kapag ang isang bansa merong mga mahihirap, usually gusto nating pababain yung mga numerong ito. At sa Pilipinas, talagang pag tinakita natin over the years, no, medyo maraming mahihirap, yung ating bilang ng mahihirap ay bumababa, no, across time. Pero kalahati lang po yan ng storya kasi meron po tayong mga pamilya na posibleng yung nasa laylayan lang po na pwedeng isang mangyayari, bababa sila o magkaroon ng sakit sa pamilya, magkaroon ng isang sakuna like bagyo o kaya mawala ng trabaho. O kaya ngayon, no, naririnig natin na tumataas ang presyo ng mga bilihin dahil sa giyera sa gitnang silangan. So dati po talagang yung aking dating kasama na si Jana Vesmano several years ago, kami po yung laging nag-uusap tungkol dito at nagsusulat kami, no? Tapos meron din po akong high school classmate, hindi naman classmate, schoolmate sa high school na tinanong ako, kano pa kalaki ang middle class? So mula noon, kami po din sa PIDS, pinag-aralan po namin ito. Pero dual ngayon yung framing ito, no? Na tinitignan po natin yung na sana kung talagang titignan natin yung kahirapan, hindi lang cure yung kailangan, kundi ma-prevent rin po natin na ang mga ating mga mahihirap na maging mahirap in the future, at saka pati na rin yung mga hindi mahirap, wag sana silang bumaba into poverty, no? Next slide please. So yung headline numbers po natin over the years, ito yung sinasabi ko, no, na pag tinignan natin yung trend from way back more than 10 years ago, no, ang kahirapan pababa, no, ang bahagdan ng ating populasyon na mahirap ay bumababa. Pero yung pagbaba niya, no, lalo na nung between 2015 at 2018, malaking talagang pagbagsak niya, no. Kaya lang nung COVID, medyo tumaas na naman uli, no. Lalo na sa mga rural areas, no, pag tinignan natin yung bahagdan, mas malaki ang bahagdan ng mga mahihirap sa rural areas kaysa sa mga urban areas, no. Pero yun nga nung COVID, tumaas po ang kahirapan, pero
ngayong medyo natapos na yung COVID, ah, bumaba na naman uli, no? Sa 15.5% ang ating kahirapan. Pero ngayong nagkakaroon na naman tayo ng problema, baka naman tataas naman uli dahil nga sa mga presyo ng mga bilihin, no? So yun yung gusto nating masabi ngayon, pero sa totoo lang po, hindi po natin malalaman yun hanggang sa magkaroon ng bagong datos ang Philippine Statistics Authority batay po sa kanilang Family Income and Expenditure Survey. Ang pag-uusapan lang po natin ay yung mga nakaraan, no? So hindi pa natin masyadong mapapag-usapan yung ngayon. Next slide please. So ang punto po natin ay maski dati pa po nung hindi mga halos 20 years ago, merong bago kasi nagkaroon ng PSA, merong tinatawag na NSO, no? National Statistics Office, na meron silang mga households sa survey nila na lagi nilang tinitignan na over the years, kasi ang naging problema po kasi dito ganito, no? Pag sa 2003 hanggang 2009, posibleng halos konti lang yung pagbabago. So ang kahirapan on the aggregate. So ang tanong baka naman walang pagbabago pero meron kasing umakyat, meron namang bumaba. So may gumigewang-gewang yung mga tao. So ganun po yung naging storya namin dito sa tinatawag na panel data, no? Between 2003 hanggang 2009, pero ngayon po wala nang panel data. So ito po ay data po ng medyo matagal-tagal na. Napansin po natin na talagang merong nag-movements in and out of poverty. Merong mga mahihirap na aakyat, no? Meron namang mga hindi mahirap na bababa, no? So ang issue po natin dito is sana makita natin kung ano ba ang nagdudulot, no, ng pagbagsak ng mga tao para matulungan natin sila. At saka yung mga tao namang mahihirap na biglang nag-improve, sana gusto nating makita kung ano yung storya nun, no? So yun po yung aming pinag-aaralan. Next slide please. So kaya natin po tinitignan yung tinatawag na chance o yung probability na ang isang pamilya ay maging mahirap, hindi po ngayon, sa future, no? So kumbaga, yun yung gusto nating ma-estimate, no? So dahil ang poverty, usually, yung kahirapan na bilang na nilalabas ng PSA, kunwari yung 15.5% as of 2023, medyo matagal na. Ngayon 2026. So kailangan makuha na natin yung bagong datos pero hindi pa po natin makukuha. So pero pag binilang po natin pamilya, 11% halos, 10.9% ang mahirap noong 2023. Dahil ang poverty ay minimeasure tungkol sa nakaraan, so ang hirap na yun natin masabi, nasa na mga tao. So ang pinagsasabi po namin dito sa aming napag-aralan, kahit na 11% lang po yung mga pamilyang mahihirap noong 2023, ang mga bahagdan ng mga pamilya na maaaring maging mahirap sa hinaharap ay nasa halos 30%. So ibig sabihin, parang triple, no? So kahit na ang mahirap ay 11% lang, 30% ang malamang may chance na maging mahirap in the future. Yun yung aming na-estimate, no? So malamang lalo na ngayon po na nagkakaroon tayo ng problema nga sa ano, baka ganito ang mangyari, no? Dahil gegewang-gewang. Next slide please. So gusto rin po natin masabi na kami po sa PIDS, medyo kami nagpauso ng term na ganito, no? Paano ba yung middle class? Kasi nga nagsimula ito na may tinanong yung aking schoolmate sa high school, no? Gaano karami ba yung middle class? Sabi ko, actually walang talagang definition ng middle class. Pero kung gagamitin natin yung poverty line na ginagamit na sinasabi ng PSA na halos 14,000 sa isang buwan, ang threshold na tinatawag, kung mas mababa ang kinita ng isang pamilya na 5 ang miyembro, 14,000 na yon ang threshold. Kung mas mababa doon, sila ay mahirap. Ngayon, ang ginawa po namin nag-divide kami into different groups, no? Merong tinatawag na low income but not poor, medyo mababa yung kinikita, halos 2 beses doon, so halos 28,000, no? So kung mas mababa sa 28,000, lower income kayo, no? Ngayon,
kung gusto naman natin masabi, hindi naman kami mahirap, o gagamitin natin yung threshold na 14,000, no? So mula 14,000 hanggang 28,000. So yun yung low income but not poor. Tapos yung middle class naman, medyo nasasabi na rin yata itong maski ngayon sa Kongreso, no? Ang middle class po, 28,000 hanggang mga 170,000 yung threshold, no? So yun yung buong middle class. Kaya lang ang laki ho niyan. Merong tinatawag na lower middle class, middle, upper middle, at yung mga mayayaman, no? Yung mayayaman, basta ang kinikita ninyo ng pamilya nyo ay higit sa 170,000 halos, kayo na po ay mayaman. So, ayon sa aming na-estima mula sa 2023 FIES ng PSA, parang lumalabas nga po na parang yung middle class, 33% plus 12% plus 4%, yan yung mga pamilya. Pag tinignan naman yung tao naman, 29% plus halos 9% plus 3%. So yun yung makikita po natin, no? Yung low income na mga Pilipino, nasa bandang 57% halos, no? Samantalang kung pamilyang binibilang natin, basta nasa bandang mga higit 50%, no? Hindi naman higit, 11% plus 38%. Ano ba yung ano na, mga halos 49%. So halos 50% na nga. Halos kalahati ng mga pamilya sa buong Pilipinas, maliit ang kinikita. Yun ang ibig sabihin dito, no? Tapos yung mayayaman, ang liit nila. 2% lang kung pamilya at 1% lang kapag binibilang natin ang mga Pilipino, yung tao mismo. Next slide, please. So, ano naman yung mga characteristics, particularly in the middle class, no? Of course, depende yan sa kung low income ka ba, middle income, o high income. So, batay sa aming nakalap, yung mga middle class medyo mas nakapag-aral kaysa sa mga low income, no? Tapos more likely permanent yung employment ninyo, at more likely na ang trabaho ng mga tao na nasa middle class, nasa services. Yung permanent employment, ibig sabihin, hindi ho contractual. So, ibig sabihin, regular yung sahod ninyo. At ang food expenditures, usually, mas mababa ito kesa sa mga low income. Tapos yung savings, yung mga nasa-save sa bangko, kunwari, mas mataas, no, kaysa sa mga may mababang income. Pero compare mo naman sa mga high income households, parang ang middle class medyo hindi pa rin ganun ka-secure. Ang average savings rate nasa 22 to 30%, samantalang yung mga savings rate ng mga nasa high income between 35 to 51%, no? So sa totoo lang, yung mayayaman, ibig sabihin yan, meron silang madudukot, no? Si middle class, may madudukot ng konti. Kaya lang, ang problema, yun nga, pag nagkaroon ng cancer sa pamilya, naku, ang laki ng gagastusin. So, medyo hindi pa siya ganun ka-secured, no? Pero, yun nga, pagkakasabi po natin, maski sa middle class, medyo iba-iba po yan, no? May low income, merong tinatawag na lower middle class, middle, at upper middle class. So medyo magkakaiba po yan, no? So kahit nasabihin nating middle class ako, no? Depende na saan po tayo, no? Anyways, next slide please. So ang headline figure po namin na napansin nga namin, halos 30% po ng ating mga pamilya, 3 beses ang laki nito kaysa sa tinatawag na rate ng poverty, no? Yung percentage, yung poverty incidence na tinatawag, halos 11%, samantalang na-estimate namin vulnerable families nasa bandang 30%, no? So yun yung pinaka-headline figure namin, at napapansin po natin naman na again, pag nakita natin na yung trends, di ba? Tulad ng kaninang pinakita namin sa inyo, medyo tumaas from 2018 to 2021 dahil nung pandemic, bumaba yung poverty rate, no? Pero pag tinignan rin natin yung vulnerability rate, ganun din yung direksyon, no? Tumaas ng pandemya, bumaba na naman uli. Pero ngayon, baka nga, nako,
medyo magkakaroon na naman ulit tayo ng problema dahil sobrang taas ng presyo ng mga bilihin, no? Hindi lang po gasolina kasi may spillover effects lalo na sa pagkain at sa kuryente yan, no? Anyways, ibang storya po yan. Mamaya siguro yung tatanungin yan. Next slide please. So, ang punto po namin dito, ang vulnerability o yung chance na ang isang pamilya ay maging mahirap sa in the future. Surprise, surprise, ang mahihirap, malaki po ang chance nila na magiging mahirap sila, nasa bandang 80%. Kung low income po kayo, ang bandang nasa 40% ang chance na kayo ay maging mahirap. Kapag naman middle class, may chance pero mas mababa, di hamak. So, ibig sabihin nito, talagang kung kunwari ako ay DSWD secretary, although ayoko maging DSWD secretary, masipag na po na yata ang ating secretary ngayon, si Secretary Rex. Kung ikaw ay secretary ng DSWD, ang uunahin po natin sana ay yung low income at saka yung mga poor. Talagang sila ang pinaka-vulnerable. Yung middle class po, vulnerable din po sila, pero ang liit naman ng vulnerability. Yun yung po ang napapansin namin. Kung maski mayaman, vulnerable rin po, pero hindi ganon kalaki. Nakikita po natin to sa slide na to, no? Yun po yung estima po namin, no? Sa mga numero. Next slide, please. So kahit na, kumbaga, ngayon, no, pag-isip natin na nagkakaroon ng problema sa presyo, lahat tayo naapektuhan. Pero ang pinaka naapektuhan ay mahirap at low income but not poor. Yun po yung result po natin. Tapos pag tinignan rin po natin ang mga regions, iba-iba na naman uli yan. No? May urban, may rural, halos 40%, 43% sa mga rural areas ay vulnerable na talagang mahihirapan sila, lalo na ngayon, no? Sa urban areas, mas mababa kaysa sa rural, no? Sa BARM, sila ang pinaka delikado, no? 76% ng mga rural mga pamilya na sabihin parang 3 sa 4 na pamilya vulnerable sila, no? Ganon din po yung mga pamilyang may bata, yung mga pamilyang merong mga pinuno na nasa agrikultura, yung mga konti ang napag-aralan, ganun din po. Mas mataas ang risk na sila ay maging vulnerable. Next slide, please. Alright. So, ayon sa aming pag-aaral po, no, na maraming mga drivers, yung kaninang unang question, sa webinar nung tayo nagsimula, ano ba ang nagiging driver? Ano ang maging mga bakit ano ang mga structural features po ng ating ekonomiya na nagkakaroon ng issue kung bakit medyo malaki ang chance ng iba kaysa sa iba na maging mahirap in the future. Una po natin diyan ay isa sa 3 mga nagtatrabaho, hindi po stable yung mga ating kontrata at saka yung mga benepisyo na nakukuha natin sa mga nagbibigay ng trabaho sa atin. Ikalawa, pag tayo'y nagkasakit sa pamilya, no, merong nagkasakit, nagka-cancer, nagkaroon ng kung anong problema, naku, madaling ma-wipe out po ito dahil medyo mataas yung tinatawag na out of pocket health costs, no? Talagang mauubusan ka, katulad ako nung nagkaroon ako ng pangalawang beses ng cancer noong 2021. Talagang naku, ang hirap po. Talagang medyo niloko ko ang DSWD, no? Director Hana, na medyo na humingi ako ng tulong ng DSWD pero hindi, no, pero alam ko naman yun dahil ang daming nangangailangan po nung time ng pandemya, no? Ikatlo po, nung nagkaroon ng meron ding may tinatawag na disaster risks at climate risks, dahil po tayo medyo laging nagkakaroon ng bagyo. So medyo madali tayong maapektuhan. Ganun din po yung tinatawag na limited po yung mga accumulation natin ng mga assets. So pag may naging problema, kasi yung assets, kapag nagkakaroon problema, pwede mong ibenta o isanla, no? Kaya lang maliit yung assets natin plus yung maliit rin po yung savings rate natin. Next slide please. So sa ngayon, no,
Maganda nga po na ngayon meron tayong 4Ps, yung tinatawag na conditional cash transfer, na talagang na-reduce po ang tsansa ng maraming pamilya na sila ay maging mahirap. Kung hindi dahil sa 4Ps, minsan kasi madaling lapastanganin ang 4Ps at si DSWD, pero kung tutuusin mo, tama yung programa, no? At least batay sa aming lumalabas, no, na talagang mas maliit ang chance ngayon ng mga households na nasa 4Ps na mahirap kaysa sa mga 4Ps na na nawala. Sorry, mga pamilyang wala. Next slide please. So ang punto lang po namin dito is meron tayong 4 na rekomendasyon. Una is sana strengthen natin yung social protection. Ibig sabihin po sana natin ngayon, ngayong pandemya, sana ang gobyerno rin ay magkaroon ng extra transfers na mga na tumulong sa mga nangangailangan. Pangalawa po is ma-expand yung social insurance. Kapag nasa informal sector po tayo, sana nasa subsidized po tayo ng gusto ng PhilHealth, nabibigyan tayo ng unemployment insurance, pension schemes. Tapos pangatlo po, medyo maging maayos po yung livelihood po natin through skills development. Kasi hindi naman po lang magbigay ng trabaho, no? Madaling masabi na bigyan nyo kami ng trabaho. Pero kung wala naman kayong skills, ang hirap naman po, no? Pang-apat, sana ma-regularize ng pamahalaan yung itong ginagawa po namin na vulnerability monitoring, kasi hindi ko magagawa ito ng kapambuhay. So, kailangan ma-institutionalize at magawa to regularly ito po ng gobyerno. And in conclusion, meron po tayong naging progress sa poverty, pero yung finish line po, hindi pa ho tapos tayo kasi marami pong households, maraming pamilya ay medyo pag nagkaroon ka lang ng isang problema, nako, pwede kang bumaba, no? Including the middle class. Pero hindi ho lahat ng middle class. Pangatlo ho, yung tinatawag na resilience, although gasgas po yung term na to na resilience, magagawa po ito kung matutulungan ng pamahalaan ang mga pamilya para ma-reduce nga yung ating propensity na kasi parang ano yan pag sinuntok ka pero kung malakas ka, di syempre hindi ka masyadong masasaktan, no? So pang-apat po, sana ay yung maisip po natin, hindi lang po reducing pagbaba ng poverty ang kailangan, kundi in terms of kasi ang poverty nga po ay parang iniisip natin cure, no? Pero hindi lang cure, kailangan ma-prevent po natin ang mga households into becoming poor in the future. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dr. Tu, sa isang napakalinaw na discussion. Marami po nag-a-agree kanina, ang daming